Alright, welcome back mga ka-Johnny. Nandito naman po muli ang yung lingkod ka-Johnny ng Janitor TV at ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang ula. So sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na po kayo dito sa ating channel para updated kayo sa ating mga ginagawang videos about ula reviews, ula update at mga usapang ula. Like, share na rin yung ating channel para ma-aware at ma-update yung mga ibang hindi pa masyadong nakakaalam sa mga ula happenings mga ka-Johnny. So hit nyo na yung notification bell ha mga ka-Johnny, subscribe na po kayo. So yun mga ka-Johnny, nag-isip nga ako ng content ngayon ng pag-uusapan about sa Ola at Estapa. Ito medyo pasok sa banga yung isang vlogger ng Ola na kung saan victim rin siya. Pinapanood ko rin siya mga ka-Johnny, pero hindi ko na muna sasabihin yung ano niya. Nag-post kasi siya, nakita ko kanina na yung post niya sa community, yung text post ba mga ka-Johnny niya. Ito yung sinabi niya, no? Hindi ko alam kung copy-paste niya to o talagang nasa isip niya. O baka kasi may nakita akong ibang post na baka doon niya kinuha. Yun kasi sa'yo, baka napipiso lang niya at ginaya niya. Pero mali ito, mga ka-Johnny, ha? Alam niyo kung bakit kasi ito yung sinabi. Huwag na huwag mong ibibigay yung totoong number mo at totoong address mo sa mga online lending apps para hindi ka maharas kapag mangongolekta na sila. Tinatakot ka na i-home visit ka daw. Sa tingin mo, mag-i-effort yan para sa 5K, block mo. Ibig sabihin, yung una niya sinabi is huwag daw ibibigay yung tunay na informasyon, tunay na address at tunay na number mo, mga ka-Johnny. Parang dyan na mapasok sa katotohanan na ang batas ay kapag sa simula palang intention mo nang hindi gamitin yung totoo mong informasyon, totoo mong pagkatao sa paghihiram ng pera, dyan na talaga pumapasok ang estapa at ang swindling, mga ka-Johnny. Hindi yung katulad naman nangyayari sa mga legit victims na binigay yung buong informasyon kaya nga naharas sila tapos pinupuntahan ng mga ibang Ola. Pero bihira lang naman kasi mga pupunta. Tandaan nyo, hindi naman lahat ng Ola pupunta. Digido lang naman ang madalas dyan. Tsaka yung U-Peso, tsaka yung ano ba isang yan, medyo nakalimutan ko. Yung home credit, kasi ano yan mga talaga nag-home visit yan kapag ano. Pero depende nga yan sa mga utang ninyo mga ka-Johnny, kung malaki ba yan o hindi. At kung maliit naman, siguro at kung nandito lang naman kayo sa NCR, yan lang naman ang mapupunta dito. NCR ulitin ko, NCR pag Digido. Tsaka yung mga U-Peso. Pero yung home credit nationwide yan kasi ibang ano yan kumbaga talagang lending company siyang home credit. Si Ola NCR lang yan, si Digido Ola ha. Paulit-ulit, pajulit-julit. Lagi na sinasabi NCR, National Capital Region ang pinupuntahan ng Digido. Metro Manila lang po ibig sabihin yan. Kung meron man makakapunta sa mga probinsya as isolated case, bihirang-bihira. O baka meron baka may branch sila ron na malapit sa bahay ninyo. Anyo, paulit-ulit tayo, pajulit-julit nga ulitin ko rin to Ang kulit. Digido, NCR lang ha, Metro Manila ha. Digido, NCR lang, Metro Manila. Digido, NCR lang, Metro Manila. Inulit-ulit ko na ha. Tandaan nyo, wala na tanong siguro. Maintindihan naman siguro. So yun mga ka-Johnny, yung sasabi ko sa inyo na pag binigay ninyo ang mga fake information like ng ginagawa ng mga farmers na yan, mga Ola farmer, yung mga gumagawa ng mga fake IDs, fake address, dyan na papasok yung estapa doon na ang biruin mo, tinuturuan mo yung victim na maging farmer para gumante. Parang gano'n mga ka-Johnny, no? Hindi ko tinatolerate dito sa channel ko yung ganyan kasi ng mindset na gumante. Kaya nga tuturo ko sa inyo rito as mga ka-Johnny is mga legal advice ko. Kinukuha ko itong mga legal advice na to sa mga attorneys, sa mga taong mas maraming alam sa batas. Kaya nga natututunan ko is about sa law. Kaya mga ka-Johnny, yung mga iba nagtatanong na kaso estapa ba kapag nagpalit ka ng SIM? Ito tulad ko, ako ginawa ko yung nag-change SIM ako. Pero hindi po yung change sa estapa yung change SIM kung kayo man ay kakaroon na ng unfair debt collection practices na ginagawa ng mga Ola. Ito, hindi papasok niya kasi yan din mismo yung advice ng mga police na kapag may mga threats na rin kayo dahil syempre na-i-stress na kayo, nade-depress na kayo, nagkakaroon na ng frustration, hindi na kayo nakakapag-isip ng maayos dahil sa mga nababasa yung text, pwede kayo magpalit ng SIM lalo na kung ganyan na yung nangyayari. At mas maganda ka magpalit na lang ng SIM pagka ganyan na kasi binibigay na ng Ola na nahiraman ninyo sa ibang mga Ola yung number ninyo kasi habang dumarating yung mga due date ninyo, pino-forward na nila sa mga sister companies nila kaya nagkakaroon ng
offer ng ibang OLA. Di ba, pansinin nyo, bagjo-Judith kayo. Kung hindi ka nakapag-change SIM, kumalat na, kaya nga ako nagpalit dahil nga iba-iba ng mga number na tumatawag sa akin, dahil nga nakukulitan na rin ako na gugulat ako iba-iba. Kaya doon ko lang na-realize na magulo ng sistema ng number ko, magulo na yung marami na nakakala ng number ko, kaya kung sino-sino na lang tatawag sa akin, kaya pwede na rin itong gamitin ng lagyan ng bagong utang, kahit hindi naman ako umutang doon sa mga OLA na yon. Kaya pinilitan ko yung number ko, mga kadyaniya. Tandaan nyo, kapag nag-change SIM kayo, hindi naman agad papasok pa sa estafa dahil may mga harassment na kayo natatanggap, at may mga kung ano-ano na kayo natatanggap, may mga tawag. Kaya kung papalitan yan, okay lang, mas maganda nga magpalit kayo para wala kayong stress, mga kadyaniya. Ito nga lang, medyo nalungkot ako dito sa vlogger na ito. Kaya pang ko siya, actually ito lang, kasi maganda naman talaga yung mga binibigay niyang advice at mga payo na kung paano siya nakapag-move on sa OLA after 6 years, di ba? Paano niya nabayaran lahat yun, kahit nasabi mong nagharas-haras siya. Natuwa nga ako dahil nga, biro mo, nagharas siya, pero nagawa niya ng parang bayaran pa rin. Nga lang, taon. Kahit naman, lalat, malaki naging mga utang niya. Taon niya talaga bago matapos. Tanga nga ako dito, pero ngayon medyo unsyabi ako, nadismaya ako sa kanya. Tinuturuan niya na maggamit ng pagiging farmer yung mga OLA victims, mga kadyani. So yun, mga kadyani, ito lang. Ito, yung usapang ganito, mga kadyani, is tandaan nyo, huwag kayong gagamit ng gano'n, huwag yung sasanayin sarili nyo na gumamit kayo ng mga fake impormasyon sa pag-apply. Kahit sabihin mong OLA yan, hindi maganda sa pagkatao na gagamitin mo yung mga fake impormasyon mo para lang makapagganti sa mga OLA na nangharas sa inyo. Hindi maganda yung pagganti natin. Mas maganda ilaban natin ito sa naaayon sa batas, mga kadyani. Kaya sabihin mo na scam tayo, nahaan tayo. Tayo yung biktima, mas lamang tayo sa batas, mga kadyani, tandaan yan. So yun, ito ang lingkod kadyani ng Janitor TV at ito ang Jani Depp, usapang utang, usapang OLA.